Tayo na rock. Okay lang yan. Ngayon po ay June 14, 2026. Ngayon, ipapalam ko sa inyo na ako ay nakipag collaboration sa isang church, kung tawagin ay Southern Baptist Church. Nakano siya sa Pasay. Ngayon, bakit ko ginagawa yon? Kasi ako po ay mag-a-apply bilang chaplain sa Camp Crame. Ako po ay magiging pastor ng mga pulis doon. Kaya yung ginagawa ko pong ito, dual purpose. Naglilingkod na ako sa Panginoon, at the same time sa government ay ina-exercise ko na rin po yung pagiging chaplain. Yun po ay marami po sila doon, congregation. Ngayon, alam naman natin na hindi pa tayo, nagsisimula pa lang tayong grupo, no? Sabi ko nga sa inyo, hindi naman tayo para umalis sa pagiging Catholic nyo. Ako po ay Katoliko rin po. Pinanganak po ako, bininyagan po ako sa Catholic faith. Ang ito lang po ay samahan natin na bilang mga samahan lang namin. Parang kumbaga sa mga grupo, sa iba, fraternity ang tawag, di ba? Ito naman, ang samahang ito, samahang maka-Diyos. Ang ginagawa natin ditong banding ay pagpapakabuti, tumulong sa kapwa, at hindi lang tayo nandito para magbasa ng Bible at kung mag-pray ato. Pag tayo ay lumago bilang samahan, ay tutulong din tayo sa ibang nangangailangan. Yung mga, halimbawa kayo, nagkaroon ng lindol-lindol sa Mindanao. Kung meron ba tayong budget at resource na pagsalusaluhan, magpapadala tayo ng tulong sa mga nangangailangan na yan. Mga tulong. Kaya ito po, napakagandang bagay po na meron po tayong samahan ng pananampalataya. Ngayon, sa Catholic faith, pwede pa rin po kayo magsimba doon. Walang problem kasi ako po ay affiliate pa rin sa Catholic faith. Babasahin ko po sa inyo ang confession natin sa faith. Kasi baka iniisip nila, panibagong relihiyon na naman. Hindi po. Ako po ay Katoliko pa rin. Samahan lang po ito na ministry. Basahin niyo po, nakalagay ba church? Ministry na nakalagay. Ibig sabihin, yung gawain ng Panginoong Jesucristo ay dinala ko lang po hanggang ngayon. Kung anong natutunan ko sa Biblia, isineshare ko lang po sa kapwa ko. Ngayon, kung may Catholic religion, nandiyan po yan. Sumimba po kayo dyan at talagang gawin niyo po yan. Walang masama dyan. Ang lang natin ay dagdag po ito sa kanila na basahin po natin to ha. Nauna po to sa Catholic faith. Ang Catholic faith is 680. Ito po yung nauna pa. Panahon pa to ng mga forefathers. Apostol, bago mga patriarka. Basahin ko po sa inyo. Nicene Creed. We believe in one God, the Father Almighty, Maker of heaven and earth, and all things visible and invisible. We believe in one Lord Jesus Christ. Pakinggan nyo kung pares tayo ng pananampalataya, ha? Para sabihin nyo sa akin, pag-iba na, ha? The only begotten Son of God, begotten from the Father, before all ages, God from God, light from light, true God from true God, begotten, not made, of one substance with the Father. Through Him all things were made. For us men for our salvation, He came down from heaven and became man. Pares ba tayo? Naging katawan tao? For one sake, He was crucified under Pontius Pilate. Bakit binanggit si Pontius Pilate? Nangyari po talaga to, kasaysayan po talaga to nangyari. Panahon ng Roman Empire. Pinagpasakit ni Poncio Pilato. He suffered death and buried. Namatay, inilibing, and rose again, muling nabuhay. Yan po yung tinatawag nating Ebanghelyo. On the third day, in accordance with the scripture, He ascended into heaven and seated in the right hand of the Father. Tunay nga ba na buhay siya maguli at siya umakyat sa langit? Para sa tayo ng He will come again, babalik po siya, in glory to judge the living and the dead, and His kingdom will have no end. Wala pong katapusan ang paghahari niya. Kung may kasamaan man ngayon, tatapusin po yan ng Panginoon sa takdang panahon. We believe in the Holy Spirit. Naniniwala ba tayo doon? Na may persona Santo Spirit, yung Espiritu Santo. The Lord, the giver of life, He proceeds from the Father and the Son, who with the Father and the Son is adored and glorified, who has spoken through the prophets. We believe in Holy Catholic and Apostolic Church. Naniniwala tayo sa simbahang laganap
at apostoliko. O sinabi ba natin hindi tayo Katolik? Katoliko po tayo. Kaya nga lang, ibang manifestation lang po. Kasi evangelical po eh. Tandaan natin, 12 yung alagad, 12 yan. Nangaral po sa buong mundo yan. Yung practice po na Latin rites is Roman Catholic po yon. Ngayon, evangelical manifestation lang po itong ginagawa natin. Pero kaisa po tayo sa kanila, Catholic pa rin tayo, di ba po? Kaya nga lang, para maiba lang, para lang hindi mapagkapalan na nanggagaya, ini pa lang ang name. Tama po? Pero we are one Catholic Church. Isa lang po ang iglesia. We believe in one baptism. Isa lang po ang baptismo. Kung nabaptismo ka sa ngalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo, isa lang. Okay na po yun. Pero ang nababautisman po kasi dapat na uunawaan niya yung mga bagay ng panahon. Halimbawa, mamaya sasabihin ko sa inyo, pag nalaman niyo dapat yon, gagawin niyo. Yung mga bagay na dapat nyo magagawa. The forgiveness of sin, and I look forward to the resurrection of the dead. Ang pagkabuhay ng mga patay. Nananampalataya po ba tayo doon? Mabubuhay ang mga patay. At ang pagkakaroon ng buhay na darating. Amen. Walang hanggang buhay. Naniniwala kayo, mamamatay ka ngayon. Pero naniniwala din ba kayo na magkakaroon ng buhay na walang hanggan? Yung hindi na mamamatay. Hindi na mamamatay pero mawawala na yung lungkot, paghihirap, sakit, karamdaman. Pati nga yung mga pasamatang bagay, pag-aasawa at mga ano, hindi na yung para sa langit. Kasi ang mahalaga na paglingkuran mo ang Diyos. Ito po, the Lord's Supper, pakinggan nyo. Our Father which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, and we forgive our debts. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Amen po ba tayo? Ang pinapangalanginan natin ay ang Amang nasa langit. Okay po. Hear God law as He will for your life. The words of Jesus Christ, you shall love your neighbor as you love yourself. This is the greatest commandment, and the second is this: you shall love your neighbor as yourself. On these two commandments depends all the law and prophet. Tama po ba yun? Ito, confessions of faith. Tinatanggap ba natin na tayong lahat ay nagkasala? Nakahapon lang o kanina lang, nakapag-isip ka ng hindi maganda sa kapwa mo, na kanina lang, minsan napikon ka, nanakit ka. Maraming mga nagagawa tayong hindi maganda sa mundong ito. Pero sinasabi ng kasulatan na kung tatanggapin mo si Kristo, namatay siya para sa ating mga kasalanan. Hindi na kailangan mamatay sana ng anak ng tao sa ni Kristo kung walang kasalanan ng tao. Pero ang katotohanan, nagkakasala tayo hanggang ngayon. Sabi dito, kung ikukumpisan mo ang iyong kasalanan at ipahayag mo na si Kristo ay namatay para sa iyo, ikaw ay patatawarin. Sabihin, magpakumbaba ka lang, isuko mo buhay mo, magsisi ka, patatawarin ka. Tapat ang Panginoon. Tayo po'y manalangin. Sabayan niyo po sa pananalangin. Ito natin ang ating puso't isipan sa Panginoon, nating Diyos. Sa ngalan ng Ama, ng Espiritu Santo, Amen. Ama namin nasa langit, minsan pa kami po ay lumalapit sa inyo. Bilang mga makasalanan, kami po ay humihingi ng kapatawaran. Minsan pa sa aming mga buhay, nahiram lamang sa inyo. Kami po ay nagkamali sa aming kapwa, nakasakit, ng damdamin, ng husga, nagkaroon po ng hindi magandang pakikipag-ugnayan sa kapwa namin at maging sa sarili namin. Hinihingi po namin ng paumanhin sa inyo ang aming nagawang pagkukulang sa inyo at sa aming kapwa. Idinadalangin din po namin ang aming kaligtasan. Panginoong Jesucristo, aming tinatanggap ka bilang aming Panginoon at tagapagligtas ng aming buhay. Kami po ay kasamahin nyo diyan sa buhay na walang hanggan at aming susundin ang mga hiling nyo po sa amin na aming gagawin dito sa lupa. Tulungan nyo po kami na palaging magmahal sa inyo. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Kung tinanggap nyo po si Kristo, kung tinanggap nyo po yung panalangin pagsisisi, you are welcome to obey the Lord's command. Ano po yun? Baptism.
Yung baptism po tinatawag ay yung kung binanyagan kayo ng bata, okay lang po yun. Pero ito po kasing nag-utos ng Panginoon sa Matthew 28 ay humayo kayo, bautismohan nyo ang bawat bansa. Gawin yung sa ngalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo at turuan nyo silang sumunod sa lahat ng pinag-uutos ko. Ngayon, kapag naintindihan nyo yung aral na magsisi, na humingi ng tawad at tanggapin si Kristo sa inyong buhay, bilang totoong makasalanan tayo, patatawarin kanya. Anong action, ano naman susunod? Sumunod tayo sa kanyang mga pinag-uutos kasi mahal natin siya. Unang kautusan, magpabautismo. Kailangan pong malubog ka sa tubig, simbolo ng kamatayan, paglilibing muling pagkabuhay. At pag kayo na bautismuhan, kayo ngayon ay lalakad sa panibagong buhay. Yun po ang simula ng buhay pananampalataya. At maiintindihan nyo unti-unti sa tulong ng Banal na Espiritu Santo ang mga sinasabi ditong Word of God. Kasi kung makinig ka man tayo makinig, kung hindi mo man na isagawa itong tamang formula na ito na gawin ang sundin ng kautusan ng Panginoon sa pamagitan ng biyaya, hindi natin maintindihan to kahit anong makikinig tayo. Wala labas na sa tenga natin. Pero kung ikaw may banal na espiritu na gumagabay sa iyo, maalaala mo to at masaya kang susundin. Ngayon kung hindi mo susundin, medyo mabigat sa kalooban, pero pag sinunod mo ngayon yung mga kautusan ng Diyos, masayang masaya ka. Kagaya ng unang pinag-uutos, magpabautismo. Si Kristo man nagpabautismo kay Juan Bautista eh. Sabi mo, anak na ng Diyos, nagpabautismo pa. Sabi, narito ang kordero ng Diyos na mag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Sabi ng Panginoon Hesus Kristo, hayaan nyo mangyari ang kalooban nyo, Ama. Ng Ama. Ito ang manamahal kong anak, pakinggan nyo siya. Pakinggan nyo si Kristo. Eh, anong ginawa ni Kristo example? Sumunod. Kaya po, tinuturuan tayo maging masunurin sa Ama. Siya po yung example natin. At yan po yung introduction ko po sa Chapel of Worship. Ito po yung denominasyong tatag lang. Pero ang Iglesia Katolika, ang siyang tunay na iglesia. Noong unang panahon pa. Hindi po tayo gagawa ng another church o ano. Ito po yung ministry kung tawagin. Pinagpapatuloy lang po natin bilang ano. Turo din po sa katetismo na bawat pamilya magkaroon ng kapilya at magkaroon ng ano. Ang ginawa ko lang legal. Isinabatas ko lang. Isinerehisto ko sa SEC. Yun ako, ginawa kong organized na ano. Yun po. Kasi ibang ano, hindi nila pinapaliwanag to eh. Hindi na pinapaliwanag, ginagawa sarili nila lang nila. Hindi, ako pinapaliwanag ko po na ang tunay na iglesia, yung Iglesia Katolika na tinatag ni Kristo. Tayo po yung magsisimula ng gawain ng Panginoon. Hindi ko po ito gawain ng Panginoon. Kaya pinagkatiwala lang po sa akin itong mga ginagawa natin. Anak, pakikuha mo ngayon bag, anak. At yung mga bata po yan, mga teenager natin, siyempre, kung gusto natin sumunod niya mga yan, example tayo mismo ay maging example sa kanila. Tapos po ay kung mawala man tayo sa mundo, magpapatuloy na itong magagandang bagay na ito. Kahit hindi mo nabantayan. Kasi ako lumaki na akong bata, teenager din naman ako noon eh. Nagawa ko rin mga bagay na hindi maganda noon, na layo na sa liputan. Pero sabi ko, awa ng Diyos, ibinalik pa rin ako ng Ama natin sa tamang direksyon. Kasi nga, nakakapakinig ako eh. Yun ang kaibahan po ng nakakapagsimba po. Isa yung ano po. Kung ba naalaala mo yung mga dapat gawin. Tayo po, ito nga ako sa pananambahan po. May hinananda pa ako dito mga ilan awitin po. Ano anak? Ngayon po, ang mga kanta dito po ay sabihin natin hindi kayo pamilyar, pwede pamilyar kayo. Kasi kung nagsisimba na kayo sa ibang mga born again groups or evangelical, yan po yon. Pero kung gusto nyo rin mag-request sa akin na yung kantang Katoliko, wala problema din po sa akin. Kung kantain natin yung mga nakasanayan yung awitin. Kakanta rin tayo habang kumakanta rin sila, no? Yeah. Nasa computer yung aking mga yan. Umawit po tayo sa Panginoon. Teka, mamaya na anak. Mamaya ka na mag-cellphone. Pag ganito anak, makikinig ka lang anak ha. Pag meron na tayong mga volunteer dyan, meron magtuturo sa anak natin, tagapagturo po. Yung mga sa mga bata, pasensya na kayo, bago pa lang tayo eh.
Iba yung sa teenager. Meron din mga teenager, sila magkakasama. Mga kalalakihan, kababaihan. Siyempre, hiwalay yung babae sa lalaki. Yung pagtuturo doon. Pero ngayon ito, panglahatan. Pag sa mga worship, ano po. Ito po yung kantahin natin yung Patterson po. Picture ka nga sa akin. Picturean mo kami habang nag-ano. Videohan. Kami, picture lang. Doon nga, punta ka doon. Awitin po natin yung The Patterson. Ito. Doon, anak. Dito. Yan. Yung kung isipin niya, ako, dito lang po tayo focus. Ngayon, ang kinakailangan natin ay sa pagsamba po, kaya po naging extra ako para kasi mga bago-bago po tayo, no? Pag sanay na tayo, kahit hindi na tayo sabihan. Pag tayo nagsasamba, although may distraction dyan, kailangan natin ipuon ang ating isipan, puso, kaluluwa. Sabi ng Panginoon, sambahin mo siya sa Espiritu at katotohanan. Ituon natin ang buong puso, isip, at pagkatao doon sa lumikha sa atin. At yung mga kung nagbabasa kayo ng Bible, nanalangin, ito yung lyrics. Ang sinasabi dito, The Patterson, nilikha tayo sa pamagitan ng imputik, hinulma ng magpapalayok. Di ba yung sinuunang panahon, hinuhulma yung mga gagamitan? Pwedeng kutsara, pwedeng baso, pwedeng pinggan. Nasa kamay ng magpapalayok. Pero ito po, tandaan natin yung Diyos yung magpapalayok. Tayo ay kasangkapan lang. Kaya wala tayong reklamo kung ginawa man lang tayo putol kamay, o pipi, o bulag, o kung ano ginawa tayo ganito ng Panginoon. Kahit sino pa tayo, kailangan nating sambahin siya. Sambahin natin siya, The Patterson. We are clay, and He is the potter. Hindi po alam, pwede mo makinig lang po. Nakatayo po natin. Beautiful Lord, wonderful Savior, I worship. All of my days are held in your hands. Your perfect plans. Gently call me into your presence. Guide me like your Holy Spirit. Your eyes, I'm captured by your holy calling. Set me apart. You know you'll draw me into yourself. Teach me, Lord, I pray. Take me, mold me, use me, fill me. I give my life to the potter's hand. Me, guide me, lead me, walk beside me. I give my life to the potter's hand. Gently call into your presence. Guide me. Your Holy Spirit, teach me to know my life through your eyes. I'm captured by your
Ito po yung bubukas natin. Tayo po ito. Guide me, lead me, walk beside me. I give my life to the Father's side. Sa pong awit sa Panginoon. Tandaan nyo, tayo ano lang, tayo putik lang ang ginawa lang ng Panginoon para sa kanyang purpose. Ano na? Dito na. Mainit. Sabi ko mag-picture ka lang, orang video ginawa mo. Wala na. Isa pang awitin natin, yung I will run to you. Alam niyo kapag nababasa niyo na itong Bible, yan yung lyrics. Maiintindihan natin yung awit. Pag ano. Napakagandang kumanta pag yung naiintindihan mo yung kinakanta mo. Kumbaga sa mga love song, ganun din yan. Naiintindihan mo yun. Medyo maingay nga lang, no? Ilalapit natin para... Nakikita niyo ba? Wala pa siya ano. Yan ang speaker eh, susunod. It's on the spiral in your hand, it comforts me from the ends of the earth to the depths of my heart. Let your mercy and strength be seen. Me to your purpose, as angels understand. Pagbabayasin natin. Glory, may you draw all men as your love and grace demand. And I will run to you, to your words of truth, not by might, not by power, but by the Spirit of God. Yes, I will run the race till we see your face. Oh, let me live in the glory of your grace. You call to your purpose, as angels understand. For your glory, may you draw all men as your love and grace demand. And I will run to you, to your words of truth, not by might, not by power, but by the Spirit of God. Yes, I will run the race till I see your face. Oh, let me live in the glory of your grace. Run to you, to your words of truth, not by might, not by power, but by the Spirit of God. Yes, I will run
run the race till I see your face. Oh, let me live in the glory of your grace. Okay po. Sinasabi ng awitin na tayo ay, siya po ay tumatakbo patungo sa Panginoong Jesucristo. Siya po ay, kumbaga, mahal na mahal niya ang Panginoon. At dahil ang Panginoon na hindi mahigpit, hindi siya, siya po ay mapagmahal na Diyos. Si Jesucristo po, kung makikilala niyo ang Panginoong Jesucristo, hindi siya, madali po siyang lapitan. Hindi po siya yung tag dito, yung suplado, Siya po ay, ultimong bata, hindi siya nag-iirita eh. Mapagmahal siya sa mga bata at talagang sa mga makasalanan ay maaasahan siya. Nagagaling pa nga siya sa mga reliyoso, yung mga taong mapagkunwari na banal. Kaya tinuturuan tayo ng Panginoon Jesucristo na maging ganun din. At habang tayo tumatagal sa pananambahang ito, sa pag-worship natin, ini-expect tayo na mga Kristiyano ay maging kamukha ni Kristo, na mapagmahal, mapag-unawa, hindi tayo mapanghusga. Siyempre, kung maging ganun tayo, mayroong mga tao magtataka na, bakit kaya mabait itong mga ito? At yung mga walang pag-asa sa buhay, magkakaroon sila na sumama sa atin. At hindi naman tayo paramihan eh. Ang natin ay magkaroon ng maliligtas. Yung tatanggap kay Kristo na pag kayo mamamatay na, ay magkakaroon kayo ng buhay na walang hanggan. Yun po yung pinaka-goal natin dito, hindi tayo magpayaman, magparami, hindi po ganun. Ang goal po natin dito yung magkasama-sama po tayo sa kabilang buhay. Eh, maganda po yung kanta, napakaganda. Tayo naman po igigida ko sa isang gawain ng Panginoon, yung pakikinig po ng mensahe. Ito po yung mga banal na kasulatan, kung pwede niyo pong kunin para anti pong pag may tanong po kayo, siyempre pwede kayong magsabi sa akin. Kung alam ko, hindi pag-aaralan ko po. Meron po bang mga dyan, karanasan sa buhay natin na naranasan natin na gusto mag-share? O question sa pananampalataya, baka meron kayo. Actually, marami rin akong mga nagiging karanasan sa buhay. Opo. Isa na tayo magkita, kaya mag-share. Magano na tayo mag-banding na mag-share o ano. Sa susunod, hindi lang Kailangan na mapag-alaman kung karanasan ng bawat isa. Kaya karanasan ay ating magsusubok sa ating kampilan sa kaluban ng Diyos. Yun ang ating karanasan. Isang ilang sa bisis ay sabi ko na pagkakalang sa buhay ko yun nagpatakbo ako ng tricycle. Ito biyak ito kailan pa yan? Yung aksidente kayo? Kailan? Matahe magkalating taon na. Kalahating taon na. Hindi pa tayo magkakilala nun. Parang ano Bago lang. hindi pa tayo noong time na yun ang ganito faktor ang nangyari. Kasi pagod wala tayo. Nagturoon pa rin yung naging mind natin sa ating kaisipan. I-take sa ating Panginoon. Na kahit pagod ka, nandoon pa rin yung tinatawag na kalakasan o vibrate sa tulog sigipan. Kaya pinils ko nung panahon na yun, oras na yun. Hindi ko sumat na kalahin ay kahit biglang tumarunong yung single, sa piraso lang, pagkaroon mo. Kahit antok na antok ako binilabanan talaga. Pero alam ko na mayroong single na sumalubog kami.
Kunti lang ang pag ganun po sa ano, pag ganun, bigla naman sulimplang yung side wheel. Tapos may sakay ako. Wala naman kayong, ano, yung aksidente. Oo, meron po. Akala ko nga doon time na yun, ako'y makulong. Kasi ang ano ko, biglang bumalagtak ka talaga doon. Ang sakay ko na, mas matanda pa sa akin. Ito man, gulat na gulat nung sabi nung sayro ko. Si Mr. niya, ano dyan? Wala ba? Umuwi ko lang ba ko order, pauwi na po. Ah, Pinalaw ko yung mga magulang niya. sana makausap ko para makilala niya kapitbahay niya. Diba? Akala ko nga makulong talaga ako nun. Pero kawa ng Diyos talagang himala. Himala na siya buhay. Ako lang nagalang kalapas ko. Ako lang talaga ang kalap mo, mapatay na po. Sa mga tuwid na tatay, yun ang pinapagpasalamat mo na mayroong binigyan ka pa ng pagkakataon ng Lord na nandito ka ngayon. Diba? Minsan, ano po yan eh. Ano po yan, napakagandang karanasan po yan. Ilang beses na rin ako muntik na mamatay eh. Kaya nga lang, tinatanong ko lagi yan, Lord, binuhan niyo pa ako. Meron pa talagang ginagagawa sa atin. Kaya, may di mo pa pagtatanong, Pastor. Tuwing alas 2:30 ng madaling araw, ako'y nagdarasal sa kanya. Panata nyo na po yung alas 2. Alas 2:30. Pero actually, ano yan, kung susundin natin religiously hanggang 4, yung Panginoong Jesus na nanalangin sa Gethsemane, nalungkot siya nung natutulog yung mga alagad. Pagbalik niya natutulog, ang gusto pala ng Panginoon, gising ang diwa mo na nanalangin ka. Walang tulog, yung sabihin, magtsatsaga, yung laman mo, pinapatay mo para, kasi yung laman mahina at talagang makakaano sa atin. Material kasi ang ating naging... Pero yan, kung talagang yung puso natin ay sa Diyos, nilalabanan natin yan sa prayer, fasting. At ako, aminado ako sa busy ko kasi hindi ko na nagagawa minsan yan. Yung madaling araw, gabi, prayer. Oh, tulog na ako. Sobrang ano, puyat. Siguro minsan magugulat ka lang sa akin na mga oras na yun ay ising bago. Kaya pala minsan tayo mga tao nakakaranas ng ano, yung sleep paralysis kung tawagin, no? Pasok kayo na, pasok! Dito po kayo. Ngayon po, Ako naman nahulog na ako. sige po, Nakatraction. construction po. Second floor. Mamakot na tubo. Ito, sumama ko. Second floor. Kala ko, matay na rin ako. Nahigat mo kayo eh. Kaya ayun. Hindi na lalo hospital. Mabuti wala namang fracture. At nabubugbog na. Hanggang ngayon nga, naramdaman ko yung kamay ko, hindi ko may sabi. Ito, kaya naghilo. Hindi yung karanasan ko. Dati kayong ano, kasi masipag siyempre construction eh. Construction. Nahulog pala kayo sa ano. Nahulog ako. Hanggang ngayon, naramdaman ko pa rin. Oh. Sa yung tubo na kabalang ko na yun, para akong sumungkay eh. Nakawak sila ko sa ano. Taga kumakay nga. Yun lang. Ano pa? Mag-isang taon pa lang ngayong ano, July. Len, dito ka lang, Len. Ayun lang. Dito ka lang po. Tapos meron pa akong kasi welder din ako. Nagkahawa ko ng kurinti. Noong time na yun, di ko pala sumat nakalain na ilagyan ng kurinti na live wire sa tubig. Kung sinano ko nun na namamana pa ng silpan. Sapa yun eh. Yung tawag ito. Yung isda na tawagin na dalag. Oo, dalag. Yung Sabi sa'yo, fake yan. Ilagay na po, lagay niya po ang Bakit ka anak? sa mata ko. Parang may kuring, yung ilaw.
Lumalugon, lumaganon, hindi. Yan talaga. Pag nakukulinti ka pala, ako kulinti na rin ako eh. Marinig mo yung ubong planta, tinutay ko. Yung lakas. Galing yung planta. Nag-detect yung kwan kasi. Mabuti na yan, ulit yung switch. May bisita ba si ate? Meron. Ano sino? Dalawang bisita. Taga saan? Yan ka rin dito. Ito. Hindi ko alam kung ano. Taga rito rin yata eh. Ay, dito na lang ako at kung May pinag-uusapan niya sa kung ano, hindi mo natin strumpe. May pinag-uusapan. Dito na tayo. Pag importante, dito na lang kamo. Ay, pag hindi ano. Mayroon ka. Ano yung kumari niya? Hindi ko alam. Baka kumari na niya. Mga kaibigan, bagong kaibigan niya rito. I-bet ka mo dito at makikinig. Taga saan yung mga yan? Dito yan sa bilaan mo ba? Parang lipat siguro yan. Maganda dito, makikilala nilang may gawain dito. Yung mga yan, pag kulang lang yan sa barkada eh. Pag may barkada yan na dito nag-ano, na dito focus, mahahawa na yung mga yan. Kailangan lang tayo makahikayat ng isang babae na maka-Diyos at yun ay kaibigan din nila na yun ang maghatak sa kanya. Kasi kapag walang impluensya, baligtad, mangyari siya nawala siya. siya yung ano eh, nadadala siya eh. Pero kung nalaman niya yung importansya ng gawain ito, hindi niya siya magdadala dito. Siya yung magdadala ng mga tao dito. Ngayon, bago na tayo sa isang mahalagang gawain ng Panginoon na pakikinig po ng mensahe o tinatawag na sermon na tinatawag. Bababasa natin sa kasulatan sa Aklat ng Josue, Kabanata 1, ang versikulo 9 sa Lumang Tipan po. Sabi sa Ingles, kabisado ko pa eh. Have I not commanded you? Be strong and courageous. Do not be afraid. Do not be dismayed. For the Lord your God will be with you wherever you go. Sabi nga nun, huwag kang matakot, huwag kang malumbay, huwag kang ano. Dahil kasama mo ang Diyos. Nakikita ka ng Diyos. Saan ka man naroon? Na mula ng bata ka hanggang tumanda na tayo. Alam niyo ba kasama niyo ang Diyos? Binubuhay niya tayo, kagaya ng kwento niyo. Hindi kayo pinabayaang mamatay na hindi niya pa kayo kinuha kasi meron pa kayong dahilan sa buhay na ito. Nabibigyan kayo kayong konting background sa Joshua 1:9. Si Joshua po ay isa sa mga naging ni Moses. Panunod kayo ng Ten Commandments. Si Moses ay hindi nakarating sa lupang pangako. Kung tawagin ay Canaan. Hindi po siya nakakapunta roon. Bakit? Propeta siya ng Diyos na inis siya sa mga tao at titigas ng ulo. Kung ba naman, 40 years at titigas ng ulo. 40 years siya ang titigas. Ngayon pa nga lang, kayo tayong mga tatay, tayong mga ang tigas sa ulo ng anak natin eh. Ilang taon na tayo na buhay. Ayun pinagtigasan ni Moses 40 years. Kaya sila pabalik-balik, hindi makarating sa pumupuntahang lugar. Ang tigas ng ulo, balik, laban bawi. Ang tigas ng ulo ng tao, lalo ng Israel. Ngayon, tumanda na lang siya, ang parusa ng Diyos sa kanya, hindi ka makakarating sa pupuntahan mo. Yung pinangako. Kasi, nagalit siya eh. Sino nakarating? Susunod na henerasyon. Yung kanyang alala. Pangalan ay Joshua. Kaya sinabi kay Joshua, baguhan si Joshua, huwag kang matakot, huwag kang mag-alala, huwag kang matakot o manghina, sapagkat ang Panginoon mong Diyos ay kasama mo saan ka man magpunta. Sinabi sa kanya, ordinaryo kaya yung pupunta ni Joshua? Bibigyan ko kayo ng geographical background ng Biblia. Ang Biblia po naglalaman to ng mga dokumento kung saan yung mga hindi dapat yung malaman na mga sikreto naririto. Halimbawa na lang, ang tao ay nabubuhay pala ng 1,000 taon. Niniwala kayo? Tayo nabubuhay na lang 80, wala pang 100, mamamatay na. Mahina na buto natin, kalamnan natin, ang sakit. Ang tao noon nabubuhay 1,000 taon. Metusela, mga propeta Abraham, Adan. Lagpas po 100 ang buhay ng mga yan.
At hindi lang ganoon basta-basta, sila po'y malalaking tao. Sapagkat ang daigdig nung araw, hindi kagaya ngayon. Naniniwala kayo yung mga dinosaur? Yung mga nakahukay ng mga archaeologists? Di ba kalalaking mga reptilya yun? Yung mga fossil, yung mga ano. Yung malalaki yun? Lalaki. No. Kasi malalaki din ang buhay nila nung araw at saka yung mga ano at saka yung mga higante nung araw, talagang totoo. Eh ngayon, naubos na sila gawa nga may dahilan. May nangyaring kasi nagbago ang mundo, lumiit din ang ating lifespan. Kasi ang tao, sabi ng Biblia, laman. At kung nanatiling laman ng tao, hindi siya magiging kasundo ng Diyos. Nakikipag-away siya sa Diyos. Bakit? Nakalaman eh. Sabihin, habang tumatagal pa ng tao, may tendency magkasala. At may tendency na humiwalay sa kalooban ng Diyos. Maaaring naglilingkod ka sa panahong ito. Pagdating ng susunod na siglo, yung mga anak mo pasaway, nahawa ka na rin. Ayaw mo na rin maglingkod. Hanggang tumagal, yung iba na, hindi na naglilingkod. Yung sinasabi natin, nahihiwalay na yung talagang mananamba ng Diyos. Yung kumikilala sa Diyos. Kaya tayo bilang magulang, napakalaki ng responsibilidad natin. Na ang mga anak natin, mapanatili natin, na kumikilala sa Diyos. Sa paanong paraan, kung sinasama natin ang ating mga anak sa pananambahan na kagaya nito. Kung patuloy silang makikinig, asahan natin yung magiging anak nila, makikinig din. Eh paano kung tumigil siya sa pakikinig? Palagay ba natin yung apo natin makikinig? Eh nung nakita na sa nanay o tatay. Di ba ho? Yan yung tinatawag na legacy continuity. Sabi ko nga kanina, kahit hindi mo nabantayan niya, kung talagang nakabasa lang sa tanan Diyos yan, may gabay na yan. Pipiliin pa rin niya yung tamang mabuting landas kapag kahit wala ka na sa mundo ha. Ayun, pamana natin sa anak natin yan, yung pagkakilala sa Diyos. Ngayon, pamagandang pag-aaral natin ay ang pagbagsak ng kaaway nating higante. Ano ba ang higante? Literal bang higante? Ngayon, ang pananampalataya natin, Kristiyano, ay humaharap tayo sa mga personal na higante. Literal bang higante sa ngayon? Hindi po yung literal na higante. Higante ng pagsubok. Higante ng problema. Kasi habang nabubuhay po tayo, may problema ang tao. Kapag pantay na pa natin, siguro, kung kapiling mo Panginoong Hesus, mawawala na yung problema natin. Kaya nga, inikahit ko kayo na magkaroon ng pananampalataya sa Panginoong Hesus. Kung sakali tayo kunin ng Panginoon, makakaroon tayo ng, gaya na magnanakaw. Bago mamamatay na lang siya, swerte. Ngayon din, kasasamahin kita sa paraiso. Nakasama ni Jesus yung magnanakaw. Pero bakit magnanakaw yun eh? Nagsisi. Yun ang requirement, magsisi ka. At sumunod. Eh wala naman sa kakain ng sumunod, nakapako rin. Opo, naniniwala ko. Paniniwala na lang. Naniniwala ko. Sabi ng Panginoon Jesus. Ngayon din, kasasamahin kita sa paraiso. Ganong kahalaga po ang pananampalataya. Siyempre, tayo naman may kakayanan ng gumalaw at may kakayanan ng magdesisyon. Yung pananampalataya natin, inaasahan na dumadami, kumikilos at napapatunayan natin yung pagmamahal sa pamagitan ng pagkilos, paggawa. Pero yung nagmananakaw sa krus, wala na pagkakataon kasi yun. Nakapako na rin sa krus yun. Kaya huwag natin sabihin na hindi na tayo para maging mabuting tao. Hindi po. Pag ikay na nampalataya na, ligtas ka na, kasunod po nun yung pagmamahal mo makikita sa gawa. Pero hindi yung gawa po, tanda natin hindi nakakaligtas ha. Yung pananampalataya. Pero nagbubunga po yun ng mabubuting gawa. Tandaan po natin ha. Ngayon, ituloy po natin. Tayo ay may kanya-kanyang problema. Pwede mo sabihin mo, ikaw lang may problema eh. Mabigat di mo naiintindihan eh. Wala kang problema eh. Pwede mo sabihin, ikaw lang ang may problema. Ako po, bukas mayroong trabaho. Napakaraming problema sa trabaho. Meron pa yun, yung Senate. Ano po yung SONA? Babantayan po ng pulis yun. Saka yung maraming problema sa gobyerno na kailangan solusyonan. Kagaya, pag nabangga halimbawa, problema na naman. Gastos, di ba po? Pag hindi tayo nag-ingat, gastos, problema na naman. Sakit ng ulo na naman. Yung mga anak natin, pag hindi nabantayan niya, nagkasakit, problema na naman. Kalusugan mo, pinabayaan mo, kain ka ng mataba, kolesterol, tigas ng ulo mo. Problema na naman. Sino may gawa? Minsan tayo rin may kasalanan eh.
Tigas ng ulo natin. Pero tandaan natin, pag yan ang ipon, nagiging higante yan. Pag hindi mo ang binigay sa atin ng Diyos, katalinuhan, kakayanan, gawin mo na sa araw na ito yung dapat mong gawin. Solusyonan mo na yung dapat mong problema ang solusyonan. Bawas-bawasan mo yung problema natin. Takuha niyo po, lahat tayo may problema. Huwag nyo nang padamihin ng padamihin, tumpok-tumpok ng problema. Sasabihin nyo, hindi ko na kaya, sisisihin mo ang Diyos. Ang pinagagawa sa atin ng Diyos yung kakayanan sa araw na ito, bigyan nyo po kami ng kakanin sa araw-araw. Sinabi pa ng Diyos na mag-alala ka, na pati problema mo kinabukasan, pati yung sinabi ng Diyos, bigyan nyo po kami ng kakanin. Yung sa ngayon na kaya mong gawin, kaya mong solusyonan sa araw na ito, gawin mo na, bawasan mo na ang problema mo. Halimbawa po, tambakan ng laba. Sino maglalaban yan? Milagro. Kung walang kikilos, o sino magluluto, ligpitin. Kami may isang mag-asawa. Binibiro ko, pagod na nga sa trabaho. Ako pa magliligpit. Minsan, nakakadagdag problema yun. Pag nagtalo kayo, hindi gawin mo na. Para wala nang problema, gawin mo na. Ligpitin mo na. Hayaan mo na siya magpusa kung kaya niya, di ba? Sa mga babae, ang babae kasi ginawa yan para maging helper natin. Sabi ng Bible, ang babae daw ay helpmate, katulong ng babae, parang masamang pakinggan, katulong. Talaga, ang lalaki original na lalang. Nabuhay ang lalaki, matagal na panahon, na walang babae. Pero sabi kasi ng Diyos, malungkot yata si Adan. Walang asawa. Nung malungkot si Adan, hindi naman hiniling ni Adan, pinatulog si Adan, nagkaroon ng babae sa pamagitan ng kanyang. Lumitaw si babae, ito'y laman ng aking laman at dugo ng aking dugo. Ibig sabihin, talagang may makakapartner na ako na tutulong sa akin. Minsan, alam nyo, yung mga, huwag natin appreciate natin sila kung bakit gano'n sila ng gano'n. Kasi yung mga sinasabi, kung totoo naman, makakatulong sa atin. Huwag kayo pipikon sa kanila kasi nilika sila para tayo ay magkaroon ng improvement sa buhay. Di ba? Kasi din yung mga babae gano'n. Di ba? Gusto nila magtrabaho ka. Gusto nila maayos ka. Kaya, pag hindi ka maayos, magdubi ka sa bahay. Pag basta-basta ka na lang. Kasi yun ang role nila na sa atin ay gumabay. Tandaan natin, yung problema, kagaya na sinabi ko kanina, walang tao hindi naman problema. Natural. Kahit bata pa, yung problema mo, anak. May problema baon eh. Malapit na pasukan. Hindi, wala sa problema. May school supply na-enroll ko na. Ang problema niya na pumasok ko na lang, magkatama rin, no? Pero sa ibang bata, alam mo ba, anak? Yung iba na problema, walang notebook, walang diba? Iba-iba karanasan eh. Kagaya ka ng sinasabi ko na pag hindi tayo nag-iingat, dagdag problema. Yung mga, may nasagasaan dyan. Kung iningatan mo yan, hindi nasagasaan. Kaya naman, kung, di ba, yung lindol-lindol sa kung matibay ang pagkakagawa ng gusali, sana'y walang, gumuhong, pero walang sisihan. Talagang pag ang Diyos nagalit sa tao, pag gusto niya kunin ang buhay natin, ano tayo magagawa doon? Talagang nabubuhay lang tayo dahil sa biyaya ng Diyos. Pero siyempre sa ating kakayanan, binigyan tayo ng kakayanan ng Diyos na itaguyod ang ating sarili. Gawin natin maayos po ang ating sarili. May kakayanan ka mag-isip, may kakayanan, may puso ka, may kamay ka. Yung iba nga walang kamay eh. Paghanap buhay eh. May 24/7 tayo, may oras ka. Pwede kang gumawa ng pagkakitaan mo, pwede kang gumawa ng hanap buhay mo. Hindi yung puro hirap na lang. Alala ko yung kapitbahay namin sa Las Piñas eh. Araw-araw ginawa ng Diyos, wala kaming pagkain. Wala kaming parang nagpaparinig. Ang problema doon, bata pa naman ako narinig ko yun eh. Sabi ko, di ba abroad ang ito? Abroad ang tita nito sa kayong pagkagabi kasi, nilulustay. Yung sugal, nagsusugal ng nasa kanila naman kasi problema eh. Pero kung inaano na Leon, kung wise decision, in-invest o ginamit na sa tamang paraan, palagay ba nila magiging ganun sila na hindi, in-example ko lang po yan na lahat tayo may kanya-kanyang suliran eh. Misa tayo rin na may pakana. Dahil ang pinag-aaral natin dito, ang buhay ay punong-puno ng
problema. Pero ngayon, yan, pagsubok nga yan, tama yan. Pagsubok yan, ginawa ng Lord yan para mapag-aralan natin sa buhay na ito yung mga prinsipyo, pagtsatsaga, pagtitiis. Yung pagtitiis na, kailangan may pagmamahal yan. Kailangan yung problema, kailangan mo although may problema ka, yung iba kasi, ewan ko ba, sorry ha, may mga nagmumura-mura. Mura. Sabi ko minsan, Yan ang minsan ako rin noon, ganun din ako noon, napapamura ako sa, napapamura ako. Pero awa ng Diyos, dahil nabababad na ako sa Word of God, ganyan, naiiba na yung aking lingwahe. Ang bihira na, nababago na, naiiba na yung aking mga, ang kailangan lang, yung pananaw natin sa buhay, lawak-lawakan natin, na hindi pa, laging isipin mo may solusyon, merong, laging, wag nating, hindi pa nga nangyari, ano agad ka, suko na agad ako. Yan sinasabi ko sa miss ko yan. Hindi pa nga nangyayari, ano ka na agad, negative ka na agad. Kaya tayo hindi ma-asenso. Baguhin mo, kako. Huwag mo sabihing mahirap, huwag mo sabihing, laging magsasabi ka ng may solusyon. Merong, ipagdasal. tanda natin, kahit gaano pa yan, siyempre, di ba tayo, kayo tatay, di ba nung araw, may mga taong mga bully, yung di ba sa trabaho na lang sasaktan ka kahit wala ka namang ginagawa. Mga nagtitrip sa isa malaki kasi siya, malaki, di ba? O yun, pag ganon, hindi mo kailangan labanan yun na ang kailangan doon, manatili tayong kalmado, manatiling panalangin natin yung mga gumagawa ng ganon. Kasi hindi nila... Malala ko nga rin yung mga gawain ng ganyan sa kapwa. Parang pinagkalanuan ka lang ba sa kanilang paningin. Pero pagka i-ano mo pala, ipagtapat mo sa kanilang sarili na hindi dapat sa yan gawin, ay napapaya din sila sa akin. Ngayon po, may mga problema pa na may utang tayo. Nakaranas pa kayo mag-utang. Sikapin natin na unti-unti ay kasi magiging alipin tayo ng nila pag may utang tayo. Hanggang maaari, wag nating hayaan may utang tayo. Mas maganda yung walang utang. Kung may utang ka man, dahil na bigla ka o ay kailangan nating manalangin at bigyan tayo ng Panginoon Diyos na makawala doon sa utang na yan. Tandaan nyo na minsan yung pera, problema din natin. Sino bang hindi mo problema sa pera? Ang pera, instrumento lamang ng Diyos sa atin. Minsan, sabi ng kasulatan, ang pagmamahal sa salapi ay siyang ugat ng lahat ng kasamaan. Sinabi mo itong masama ang pera, hindi po masama. Kasi nung unang panahon may pera na Ang sinasabi po dyan, yung pagmamahal o pagiging greedy ka na sa... Yun na yung sinamba mo. Pera na, bakit? Hindi ka mabubuhay kung hindi ka, doon na umikot yung mundo mo. Pero napakasarap talaga doon na alam mo na may pinagkukunan ka ng mga kayamanan, pero hindi mo iniisip na sa'yo yun. Sabihin mo, ako katiwala lang ng Diyos. Ngayon, kung mawala man to sa akin, panatag pa rin ang loob ko. Pero ibang tao kasi pawalan ka ng pera, materialismo nangyayari. At tinuruan tayo ni Kristo na mabuhay ng ayon sa ating pangangailangan. Huwag maghangad na sobra sa pangangailangan. Paano yun? Yung gagawin mo na lahat para lang magkayaman ka. Pwede kang yumaman, oo, pero huwag naman gumawa ka ng masama para yumaman. Di ba po? Kung ayaw ka na banggitin yung issue ngayon, may nangyayaring ganyan, di ba po? Panalangin na lang natin sila. Ngayon, meron namang judge meron namang paghuhukom na palagay ba nila, mayaman sila ngayon? Kabilang buhay, mayaman ka pa rin? Baka kami mayaman, ikaw na. Mayaman kami sa Panginoon, siyempre. Ngayon, naalala niyo ba yung kay Haring David, yung si David, sa yung kanyang, yung pinili siya ng Diyos para labanan si Goliath. Kilala niyo pa si Goliath kung sino? Nilalait niya ang Diyos, umaga-gabi, nilalait niya ang Diyos. Wala namang magawa tong mga ni Saul, mga sundalo ni Saul, kasi nga maliliit sila. Wala sila magawa. Minumura ang Diyos. Kung ano pinagsasabi sa Diyos. Pero ang Diyos, buhay. Pinili niya maliit na bata, pastol. Paano siya pinatay? Sa pamamagitan ng bato lang.
No? Maliit na bato. Umukol doon sa ulo niya. Tumba siya eh. Parang baril, ano? Tumama sa ulo, patay eh, no? Pag ikaw nagmata sa Diyos, tandaan mo, ang papatay lang sa'yo, yung mahina, na hindi mo inaasahan. Kung tayo magmalakas sa Diyos, kaya ng Diyos, mamatay tayo agad. Kaya, ang gusto ko ng Diyos kasi, habang tayo nabubuhay, yung iniisip natin, ginagawa natin, siya lang. Tandaan natin, sanabi ng Genesis, ako ang Diyos na mapaniguguin. Seloso siya. Pag nagsumamba ka sa ibang bagay, asahan natin yung sumpa. Sabi ng Samuel 17:38-40, pinasuot ni Haring Saul ng baluting kabigat-bigat si David. Alam niyo yung balutin ng araw, yung sundalo ng araw. Yung baka sinusuot yung una yung chainmail, sunod yung napakabigat na kalasag, tapos ano pa, tapos kabigat-bigat na espada, tapos may mga gamit-gamit pa na ano. Eh kabigat pag bakal-bakal yun eh. Siguro bago ganun ka tatapang, ay ganun ka niliksi siguro ng sundalo ng araw. Hindi mo na kailangan magbuhat ng weights. Eh bigat eh. Sabi ni David nung araw, Haring Saul, hindi ko kailangan ng mga paluting yan. Hindi ko kailangan ng mga mabibigat na ano. Ibig papasutin mo sa bata, bibigat na. Sabi dali, sapat na itong baton to, sapat na itong... Ito, bigyan ng Panginoon to, ito sapat na to, yung 5 baton to. Ito na lang gagamitin ko, panlaban niya sa kay Goliath na yan. Ano mo, di ba nangyari, nanalo, di ba? Alam niyo ba yung mga baluting yung ano yun? Yan yung mga gusto nating mangyari sa buhay natin. Gusto ko ganito, kayamanan, mansyon, kotse. Gusto ko, ako may kotse para ako makakapaglibot sa gusto kong puntahan. Gusto ko damit magara. Gusto ko pero limpak-limpak. Gusto ko walang masama naman kung meron ka doon. Pero kung nawala na ang Diyos sa buhay mo, hindi na maganda. Handaan mo, kasangkapan lang yan. Nawala ka na sa Diyos, puro ka paghahangad sa buhay. Mas parang nahihiya ka sa Diyos. Puro ka material. Ang gusto ng Diyos, mapagkumbaba tayo, ano man ang meron ka, mahirap ka man, pero may Diyos ka, hindi napakayaman mo sa langit pag ikay nagkaroon ng buhay na walang hanggan, di ba? Dambuhala yung mga suliranin natin sa mundong to. Minsan dumarating pa sa mundo na gusto ko pa mabuhay sa mundong ito. Pero tandaan nyo, yung kaaway, ginagawa lang to para tayo matalo, magapi. Pero kung alam natin ang katotohanan, kaya natin labanan ang gawa ng kaaway sa atin. Mga kapatid, kung tayo napapagod, tandaan nyo, sinabi ng Panginoong Jesucristo sa atin. Sabi ng kanta, life is not at all that, my friend. If you believe in yourself, if you believe, there's no one. Sabi, and cast all your burdens upon me, those who are heavily laden, come to me, and I will give you rest. Pagaang ang aking pamatok, at madali akong sundin. Yung pamatok ko, yung sa kalabaw, nilalagay sa kalabaw, yun ang pamatok. At yung magsasaka, hinihila, di ba po? Oh. Sinabi ng Panginoon, kung kayo mabigat na bigat na, hindi niya sinabing wala na kayong pamatok eh. Ang sinabi niya, magaang naman ang aking pamatok. Ibig sabihin, hapon mo na yung mga problema mo yan. Ito na lang yung problema mo. Binigyan na lang tayo ng problema ng Panginoon. Pero yung problema masaya. Problema masaya, bakit? Gagawa ka ng mabuti. Gagawa ka ng nakakalabuti. At tutulong mo sa kapwa. Ang magiging problema mo na maging mabuting tao, maglingkod sa kapwa. May problema ka bang sarili, pero nakakapaglingkod ka pa rin sa kapwa. Meron ka bang problema, hindi ka makasarili. At sumusunod ka ngayon sa utos ng Diyos. Kaya sinabi niya, ako'y maamo, hindi mabagsik, lumapit kayo sa akin at magkakaroon kayo ng kapahingahan. Sabihin, magtatrabaho pa rin tayo, pero masaya na. Kasi lahat ng gagawin na po natin ay para sa Panginoong Diyos. Kung naglilingkod ka dyan bilang gardener, kung ikaw ay nagmamason, kung ikaw ay electrician dyan, pag iniisip mo, ako'y lingkod ng Panginoong Jesucristo. Hindi ko ginagawa to para pakitang tao, kundi dahil may Diyos ako.
Hindi, dahil Diyos ko ang Diyos, paghuhusayan ko. Hindi. Alam mo, matutuwa ng tao sa'yo, matutuwa rin ng Diyos. Yun ang ibig sabihin ng Panginoon na pasanin mo aking pamatok. Maglilingkod ka ngayon sa kapwa-tao mo dahil sa Diyos. Magkakaroon ka na ngayon ng bagong pananaw, perspective. May hirap man sa mundo, makakayanan mo na. Hindi sinabing wala ng problema. Hindi sinabing wala ng kalukuhan yon. Wala ka ng problema, yun? Patay ka na? Di ba? Hindi ka na makakagalaw. Wala ka ng pagkatao nun pag walang problema. Pag may problema, blessing na yon. Di ba? Nagliligpit ka ng plato. Pag alam mong sa Diyos ka, naman, bigyan ako ng pangaraming pagkain ng God. Tsaka kasi nagliligpit ako eh. Nagwawalis ako. Ang dami ko, salamat. Binigyan niyo ako ng anak kasi blessing eh. Na-realize mo na ngayon, yung mga biyaya ng Diyos na dati hindi mo pinapansin. Hihip ng hangin, mainit. Salamat. Kasi hindi ako nilalamig eh. Marami na ngayon na appreciation na nangyayari ngayon. Na yung mabigat mong dambuhalang problemang yan, sabi ng Panginoon, kahit dambuhala, gabundok na problema, pag sinabi mo, lipat! Malilipat. Dahil meron ka na ngayong pananampalataya. Hindi man yun physical na magic o hindi. Yun ay spiritual. Sa ating pagkatao, simbolismo na mapagtagumpayan natin. Hindi sinabing wala na problema, mapagtatagumpayan na natin dahil sa tulong ng Panginoon. Maraming salamat sa pakikinig at tayo po ay kumanta pa ng isang awitin sa Panginoon. Si Ate, sana matatapos niya lagi yung mga maganda yung mga sermon natin na sa Panginoon. Isa pa, yung kantahin natin The Voice of Truth. Pero sana may rinig. May lyrics siya. Alam ba speaker eh? Oh, what would we have? It takes what you brought me to the crashing waves. Step out my comfort zone into the realm of unknown where Jesus is. And He's holding out His hand. The waves are calling out my name and they laugh at me. Reminding of me many times, time tried to fail. The waves are telling me, time and time again, boy, you never win. You'll never win. But a voice of truth tells me a different story. The voice of truth says, do not be afraid. The voice of truth says, this is for my glory. Out of all the voices calling out to me, I will choose to listen and believe the voice of truth. Pakinggan lang natin ang katotohanan. Natin pakinggan yung kasinungalingan. Pakinggan ang katotohanan. God's ready to take stand. Giant, before the giant, with a just and sling in the stone, surrounded by 1,000 warriors, shaking in their armor, wishing they have had the strength. Said, giants calling out my name, and they laughed at me, reminding me of all the times some have failed. But it keeps on telling me time and time again, boy, you never win. You never win. Pero, but a voice of truth tells me a different story. The voice of truth says, do not be afraid. But the voice of truth
Says this is for my glory. Oh, the voice of calling out to me. I will choose to listen and believe the voice of truth. But the stone was just. Pumatay lang sa Higante, bato lang. Ano? May sa story na release. Pero may kasama talaga siya eh. Si Jesus. Sinamahan siya ng Diyos. Malaki nga yung Higante, pero malaki ang Diyos. Tama po ba ako? So, Higante lang yun eh. Eh, Diyos, ilulumikha na ng lahat. Kasi nakakalimutan natin may Diyos eh. Sa laki ng problema, pero may Diyos eh. Nasa lumikha ng lahat ng bagay. Eh, mahilig akong magaling dyan, yung makikinig ng music. Pakinggan yung... We'll choose to listen and believe. We'll choose to listen and believe the voice.